Okay, una, first, the justice that they really want, magkaroon po talaga ng proseso na talagang umuusad. O talagang gumagalaw po na proseso patungkol po sa mga charges laban kay Mr. Duterte. Kaya po nung na-receive nila yung news na na-fine nga siya, fit to participate, at may confirmation of charges hearing na date na po, ay talaga pong nagalak po sila at natuwa at nagpapasalamat po. Sabi nga na, salamat sa Diyos. Ikalawa po, they also expect po na talagang isaalang-alang ang mga ebidensya po na laban po kay Mr. Duterte at mga ebidensya din sa mga suffered harm po, yung perwisyo at dagok na na-experience po ng mga biktima dahil sa war on drugs. At ikatatlo po, ini-expect din po nila na in the furtherance po, kung tuloy-tuloy na po ito at hopefully, sana po magkaroon po ng trial at kung mangyari po yung conviction, ay magkaroon po ng reparation stage. Ano ba yung reparation stage? Ito po yung sa atin pa damages. Ngunit ang damages kasi binabayad yan na civil liabilities. Dito naman kasi international crime, kaya reparations po. So magkaroon po yun ng hearing na separate at doon po didinggin kung magkano po ang magiging reparations ng isang na-convict po, na accused. Ngunit ano pa yan, down the road pa yan. Kaya dito muna tayo sa pre-trial proceedings. Pre-trial Oo, proceedings. step by step pala. Oo, Hindi, asahan nila. I-underscore ko lang yung sinabi ni Attorney Andres kanina na talagang meron pa ring security concern para doon sa mga pamilya ng victims or nung mga kaanak nga. Attorney Andres, parang wala si Attorney Andres nung nandiyan kami noon, nandoon siya pero hindi kami nakita doon sa isang event na ipe-present yung at least dalawa doon sa mga kaanak ng mga biktima. Alam mo, sobrang secretive, talagang hindi namin pwedeng basta ambushin, Attorney Andres. Parang may protocol kami na dapat sundin bilang media na igagalang pati identity at saka kung ano yung mga pwede lang sabihin. Kasi nga pwede silang matrace at least nung estado na yun, nung stage na kinukuha namin yung kanilang pahayag. So hanggang ngayon ganun pa rin yung sitwasyon Attorney Andres, na meron pa rin talagang ganung mga threats para sa kanila. Oo, ganun pa rin ang ating presumption. Kasi yung context is important. Ano ba yung context ng war on drugs? Nangyari po siya sa mga low-income communities po at high-density communities po. Ibig sabihin, sa mga communities po ito, magkakakilala po sila. Oo, at dahil po nabansagan na nga, natokhang victim, ang mga kaanak po nila, meron nang pong stigma pati po sa kanila. Kaya alam niyo po na trigger po ulit yung stigma na yun nung start ng prosesong to. Kasi syempre merong iba talagang mga strong supporters ni Mr. Duterte na-ignite po yung stigma na yun laban po sa mga kaanak ng war on drugs. Kaya yun po yung konteksto, kaya talagang iba yung pag-iingat po para sa mga biktima.